Ako si Haris Sultan. Kung gusto niyong matutunan paano sirain ang dating dakilang bansa at gawing wala ng saysay, tingnan niyo lang ang United Kingdom. Pasensya na, mahal ko ang Inglaterra at Britanya. At gusto kong ibalik ang dating kaluwalhatian nito. Pasensya na mga kaibigan. Mas mabilis bumabagsak ang bansa niyo kaysa inaasahan. Mas malala ito kaysa akala ko. At mahalaga iyon dahil matagal ko nang sinusubaybayan ang United Kingdom. Akala ko, at siguro karamihan sa inyo ay sasang-ayon din sa akin, na kapag may criminal record ka, hindi ka pwedeng tumakbo sa posisyon. Akala ko ganun pero iba pala sa United Kingdom. Ipakikilala ko sa inyo ang taong ito. Ang pangalan niya ay Nadim Bat. Oh, B-U-T-T. Nadim Bat. Sige, karaniwan itong pangalan sa Pakistan. Isa siyang nahatulang terorista. Nahatulan dahil sa balak pasabugin ang embahada ng United Kingdom hindi kung alinmang iba, kundi ang embahada ng sarili niyang bansa. Ipinanganak at lumaki siya sa Birmingham. Pasensya na ulit sa mga taga-England kong subscriber, pero ang Birmingham ay napakapangit na lugar. Nakapunta na ako doon at di na ako babalik. Kaya itong taong ito ay sinusuportahan ni Shakil Afsar. Para sa mga hindi nakakakilala, ito si Shakil Afsar. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang taong ito. Hindi papayagan ng Birmingham ang kawalang-galang sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at may mga magiging kahihinatnan ito. Magkakaroon kayo ng mga kaparusahan sa inyong mga ginawa. Tinuruan na kami mula pagkabata na dapat naming ipagtanggol ang dangal ng aming propeta at handa kaming ialay ang aming buhay para dito. Iaalay niya ang buhay niya para ipagtanggol ang dangal ng kanyang propeta. Hindi siya takot mamatay at haharapin kahit sino na pupuna sa propeta. Sige, meron pang isa. Sige, ikaw, ano yung isa pang argumento? Ayaw mo dito, umuwi ka sa bansa mo. Bakit namin gagawin yon kung mahalaga ang mga ninuno namin sa pagbangon ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ang lolo namin ang nagtrabaho sa mga pabrika ng 20 oras. Ang mga lolo namin ang pumunta rito at tumakbo. Hindi totoo yan. Ang mga Pakistani at mga Indian, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sila ay kumakatawan sa mas mababa sa 1% ng populasyon. Hindi pa nga umaabot ng 1%. Kalokohan yan. Ang mga lolo namin ang nagdala ng Korean food sa inyo, kaya hindi kami aalis. Nandito kami para manatili, hindi lang makisali. Nandito kami para mangibabaw, mangibabaw. Nandito sila para mangibabaw. Sige, hindi lang iyon biro. Hayagang sinasabi ng mga Pakistani, mayabang pa, na sa kanila ang Birmingham, Manchester at Pastor London. Pinag-uusapan din ito ng mga tita. Hindi ito conspiracy theory. Tanga lang, beta. Ang mga woke na may ubing buhok ay nagbubulag-bulagan. Pero hindi dapat sumunod dito ang mga makabayan. Kaya ayon, gumawa sila ng isang independent na alyansa kung saan itinataguyod nila ang mga individual bilang mga independent na konsehal, miyembro ng parlamento, kung saan magkakaroon sila ng independent na alyansa. Ipakikilala ko si Nadim Bat sa inyo. Tingnan niyo siya. Ito siya, itong si Bat na ito. Inspire Kila para ito sa panig ni Bat. Pasensya na. Siya si Shahid Bat, kandidato sa konseho ngayong Mayo. Siguraduhin ninyong ibigay ang inyong buong suporta sa kanya. Dahil ngayon na ang panahon para tanggalin ang mga labor councilor dito sa Sparkhill at ayan na. Hindi ba nakakagulat? Labor pa sa lahat ng partido? Nagpapakapagod na sila. Kung ano-anong ginagawa nila para mapasaya ang mga taong ito. Tapos sila pa ang pinupuntirya. Una, ligtas ang mga Toryo sa aspetong yan. O ligtas ang reform sa aspetong yan. Dahil hindi nila hinahanap ang boto ng grupong ito. Hindi nila hinahanap, kaya ayos lang sila. Hindi sila maaapektuhan ng mga taong ito. Pero ang labor, na ipinagbili ang kaluluwa at bansa para mapasaya ang mga ito, ngayon ay kaaway number 1 nila. Tiyak na tiyak para sa mga nakakakilala sa amin. Handang mamatay ang jihadi para sa karangalan ng kanyang propeta. Masigasig kaming naglilingkod sa komunidad. Sina Ahmed ay tumakbo sa parlamento noon at ngayon ay sa konseho. Kaya naman ibinuhos namin ang aming suporta sa isang kandidato na may bigat sa loob ng komunidad. May bigat siya sa loob ng komunidad. Sige, siya ay isang nahatulang terorista. Tandaan mo lang iyon. Habang ikaw, Sa susunod na halalan sa Mayo, ang halalan sa konseho, kailangan mong iboto ang aming kandidato na si Shahid Bat at pati na rin ang isa pa naming kandidato. Sino si Bilal Arabi na hindi nakarating dito ngayon? Sa iyo na, Ginong Shahid. Sa tulong ni Allah, sa inyong suporta at sa mga kasama ko,
Alam kong makakamit natin ito, inshallah. Makukuha ko ito inshallah. Sino siya? Shahid Bhat? Sino ang taong ito? Basahin ko ang ilan sa nagawa niya. Sige, ito ay noong huling bahagi ng dekada 90, noong panahong iyon. Ang Finsbury Park Mosque, na kilala sa pag-produce ng maraming Islamic State of Iraq and Syria at Afghan na terorista, kung saan si Hamza ang imam. Kaya si Abu Hamza ay isang radikal na kleriko sa Finsbury Park Mosque. Napakarami niyang naimpluwensyahan, pero sa totoo lang, hindi niya sila ginawang radikal, kundi dinala niya talaga ang maraming tao sa tunay na mensahe ng Islam. Naging pugad ito ng mga Islamistang ekstremista tulad ni Shahid. Si Bhat ay humingi ng gabay mula sa kanya. Ngunit kabilang siya sa mga radikal na nagtungo sa Bosnia at pagkatapos ay sa Afghanistan upang lumaban sa mga puwersa ng kanluran. Sabi niya tungkulin niyang pagsilbihan ang kanyang pananampalataya sa gitna ng labanan. Noong 1978 sa Yemen, nahuli siya kasama ang 10 katao, kabilang ang anak at anak-anakan ni Abu Hamza. Inaresto siya sa kasong terorismo at nahatulan noong 1979 dahil sa paratang na bahagi siya ng teroristang grupong magpapagulo sa Yemen. Napatunayang miyembro siya ng armadong grupo at nakipagsabwatan na bombahin ang konsulado ng Britanya, hindi ng Amerika. Masama na nga, pero ang totoo, nakipagsabwatan siyang bombahin ang konsulado ng Britanya. Ngayon gusto rin niyang tumakbo sa posisyon sa Britanya. Paano naging makatuwiran yun? Anglican na simbahan at Swiss na hotel sa Yemen. Ang grupo ay konektado sa Islamic radical na dumukot sa 16 taga-kanluran noong 1974 dito napatay. Sige, pero ano ba talaga, Haris? Sobra kang magsalita. Paano kung nagbago na siya? May mga taong nagbabago at matagal na yon, dekada 90 pa. Baka nagbago na siya ngayon. Bakit ka mahigpit, Haris? Hayaan mong ipakita ko ang pananaw niya ngayon. Sige. Tingnan natin, magsimula tayo dito. Oo, Sinabi ni Allah Samuel sa Quran na huwag gawing kaibigan o tagapagtanggol ang Hudyo at Kristiyano. pwede kang tumira sa bansa nila, magkunwaring demokratiko, at sumali sa eleksyon, sigurado ako. Ang pamilya niya ay nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa mga Hudyo at Kristiyanong nagbabayad ng buwis. Walang hiya talaga mga tao, pero higit pa doon, huwag silang gawing kaibigan. Pero sabi ng mga tao, ay sinasabi mo, hindi kami pwedeng magbiro. Unawain mo ang talata, unawain mo ang konteksto. Sinasabi sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga taong ito, ang mga hindi naniniwala, ay hindi kailanman masisiyahan sa inyo. Binigyan ng pantay na upuan sa mesa ang mga hangal na hindi naniniwala. Pinupundohan nila ang inyong pamumuhay sa pagbubuwis sa kanilang mga tao para kayo ay mabusog at magpakasaya, kahit nagbabalak pa kayong pasabugin ang kanilang mga embahada. Wala pa rin silang ginagawa sa inyo. Ganiyan sila kabobo. Pasensya na mga kaibigan, kailangan kong gamitin ang mga salitang ito para ilarawan kayo, hindi ikaw. Yung mga kilala ko, nagigising na. Ang mga leader ninyo, ang mga leader natin ang may kasalanan. Kahit anong pagpapakumbaba mo, hindi pa rin sila makokontento. Manatili sa iyong din, sa mga Muslim, at panindigan ang iyong paninindigan sa lahat ng sitwasyon. Sige, hindi yan yon. Sige, hindi yan yon. Isa lang yan sa mga aral ng karunungan mula sa kanya. Sige, pinatugtog ko na itong video na ito kanina, pero hindi ko pa alam noon kung sino ang taong ito at siya ay tatakbo sa eleksyon sa Mayo 2026. Kailangan mong kumita ng halal. Kailangan mong nasa gym, nag-MMA, nagbo-boxing at nagbubuhat para palakasin ang sarili. Para kung may lumapit sa iyo, tandaan mo, ang mga Muslim ay hindi mga pacifist. Pag may nanghamon sa iyo, tanggalin mong ngipin niya. Yan ang mensahe ko. Yan ang mensahe niya. Ipinaghahanda natin ang kanilang mga hukbo, mga pare, sa harap mismo ng ating mga mata, gamit ang sarili nating pera, ginagamit nila ang ating mga pagpapahalaga, ang ating mga kagamitan laban sa atin. May mga video ng pisikal na pagsasanay sa pakikipaglaban sa mga mosque na pinupondohan ng gobyerno. Kaya ang buwis mo ay ginagamit para palitan ka. Ginagamit ito para armasan at tulungan ang mga kaaway mong gustong wasakin ka. Quote-unquote. Mga gustong manggulo at sirain ang demokrasya. Tulad ng sabi ni Mohammed, ipaparinig ko rin ang video. Panoorin ninyo. Pwedeng gamitin ang demokrasya para mawala ito. Karamihan sa inyo sa mundo ng mga scholar mula sa
Lahat ng paaralan ng kaisipan ay naniniwala na magagamit ang demokrasya bilang kasangkapan. Ngayon, Magkaiba ang paggamit ng isang bagay bilang kasangkapan at ang paniniwalang ito'y ganap na totoo. Nagpapasya tayong tanggalin ang demokrasya gamit ang demokrasya rin. pinapadali ang lahat gamit ang buwis mo. Ginagamit nila yon para palitan ka. At hindi ito magiging mapayapa, alam mo na, mababang antas ng kapanganakan na unti-unting nawawala. Maaring maging marahas din ito. Sabi nga ng Muslim, tapusin natin ang mensahe niya. If they have to. Okay, so Kung may ngipin sila, ibig sabihin, agresibo siya. Ang taong ito ay nahatulan ng terorismo at planong pasabugin ang konsulado ng Britanya sa Yemen noong dekada 90. Hindi lang niya kinamumuhian ang mga ordinaryong Briton o ang demokrasya ng Britanya. Walang ganap na fundamentalistang Muslim kung wala ang kanyang galit sa mga Hudyo. Pakinggan natin ito. Isa rin akong lokal na aktivista. Sa totoo lang, nandito ako at sigurado akong alam ng lahat kung bakit tayo nandito. Narito tayo upang ipakita ang suporta sa mga Palestino at iparating na nagmamalasakit ang Birmingham sa kanila. Nasusuklam tayo sa presensya ng Israel Defense Forces na pumapatay ng mga bata at gumagawa ng henosidyo dito sa ating lungsod. At nararamdaman namin na ang ating lungsod ay nilapastangan ng mga pesting ito at ng karumihang ito. Nakakahiya silang nandito pero ganun talaga. Karamihan sa mga residente ay labis na nadidismaya at nandidiri rito. Kaya sa madaling salita, ang tinutukoy niya ay ang pagbabawal sa mga tagahanga ng football ng Maccabi Tel Aviv. At nalaman ko lang kahapon na ang hepe ng pulisya o ang lokal na komisyoner ng pulisya, kung sino man siya, itong taong ito, ay napilitang magbitiw sa pwesto. Dahil gumamit siya ng labis na pinalaking impormasyon para bigyang katwiran ang pagbabawal sa mga tagahanga ng Maccabi Tel Aviv. Napilitan siyang magretiro ng maaga at hulaan mo kung ano ang nangyari? Kahit na sumipsip siya sa mga Muslim, kahit na nawala ang trabaho niya para lang palugurin at sumipsip sa mga kapwa niyang Muslim. Katulad ng lalaking ipinakita ko sa'yo, itinuturing lang siya ng mga Muslim na kalahating matinong tao. Kahapon ko lang yun nalaman. Tingnan mo tong taong to. Ano yan? Pakinggan mo. dahil kay Yupan hindi naban si Maccabi. Maging tapat tayo kung may labor miyembro ng parlamento sa distrito niya, pupunta ba si Maccabi at maglalaro laban sa Astra Villa? Siyempre, ang mga tagahanga nila, alam mo na, pupunta at pupunta talaga sila. Dahil may independent miyembro ng parlamento siya at dahil isang medyo matinong hepe ng pulis, Medyo matinong hepe ng pulis. Nawalan ng trabaho ang tanga na yon at yun lang ang nakuha niya. Isang medyo matinong, hindi pa nga ganap na matinong pulis. Kaya ano ang aral ng kwento? Ang aral ng kwento ay, kahit gaano pa kayo kabaliw sa mga taong yan, wala silang pakialam. May sarili silang agenda, pinapahalagahan, at layunin. At tingnan mo, hindi ko naman talaga sila masisisi. Kasi totoo sila sa sarili nilang mga pinapahalagahan, sa sarili nilang ilusyon, o kung ano man yun. Paano naman tayo? Bakit hindi tayo tapat sa bansa, sa pinapahalagahan, at sa sariling sistema? sa West Midlands, hindi ako mahilig purihin ang pulis. Hindi nga niya pinupuri ang pulis. Hindi ako yung tipo na pumupuri sa pulis. Kaya itong tanga na to. Si Craig Guilford ay nagretiro matapos mapatunayang sobrang pinalaki ang impormasyon para bigyang katwiran ang pagbabawal sa mga tagahanga ng Maccabi Tel Aviv football. Sige, balik tayo sa paksa. Ganyan si Shahid Bad. Hindi pacifist o reformadong Muslim, kundi nahatulang terorista na galit at agresibo laban sa Hudyo at Kristiyano. Pero may dalawang masamang bagay sa balitang ito. Una, malinaw na nakatuon tayo sa kahinaan ng ating mga institusyon, na ang mga taong nagsasabuatan para atakihin ang sarili nating bansa ay maaaring tumakbo sa posisyon sa parehong mga bansa. Sige, yan ang una, pero ito ang pangalawa. Bilang ekstremista at napatunayang terorista, may sapat siyang suporta sa komunidad para tumakbo at manalo sa eleksyon. Gaano kasama yon? Hindi na nakapagtataka kung bakit bumabagsak ang kanluran. Wala talagang saysay. Paano o kung siya ay nahatulan sa pagpapasabog ng embahada ng Afghanistan?
Sige, masama pa rin yun, pero hindi naman sila kakampi natin. Nahuli siya at napatunayang nagplano pasabugin ang konsulado ng Britanya. Dapat kinansela na ang kanyang pagkamamamayan pagkatapos noon, at hindi na siya dapat pinabalik pa. Pero heto, at nakakabalik pa siya. At hindi lang yon, pwede pa siyang tumakbo sa posisyon sa gobyerno. Palagay ko, titingnan ng mga susunod na henerasyon ang Britanya at Australia. Medyo biased ako, pero parang pilit lang lumulutang ang Australia. Baka sa loob ng ilang taon ay magkakaroon tayo ng eleksyon at nagigising na ang mga tao natin. At baka one nation ang mahalal natin. PAULINEHANSEN. Maaaring lumipat tayo sa matinding kanan sa politika. Baka okay lang tayo, hindi ko alam. Pero hindi maganda ang sitwasyon sa Amerika. Kasama ang mabuting hangarin ko sa inyo. Alam kong maayos ang Amerika kay Trump, pero isang eleksyon na lang. Kapag nanalo ang demokratiko, balik na naman kayo sa umpisa. Kaya may matinding problema ng pagsasaktan sa sarili sa kanluran. Ganyan din ang mga politiko natin. Hindi ko alam anong napapala nila rito. Seryoso, ano bang napapala ninyo sa kanila? Hulihin sila, bawiin ang pagkamamamayan, ipa-deport, tapos. May mga tulad ni Muhammad Hijab na hayagang nagsasabing gagawa ng bansang Islamiko. Meron tayong 50 milyong tao nakakabilib talaga. Malaki ang bilang natin, merong 50 milyong Muslim sa Europa. Mas marami ang Muslim sa Europa kumpara sa ilang bansang mayoryang Muslim. Kung pagsasamahin sila bilang isang bansa, magiging isa sila sa pinakamalalaking bansang Muslim sa mundo. Tingnan mo, mosque ito sa United Kingdom. Ano ang layunin ng Islam sa politika? Nasa mosque sa United Kingdom ba ito? Ano ang layunin ng Islam sa politika? Ano ang ibig sabihin ng layuning pampolitika? Sabi ni Allah sa Quran, ipinadala ko ang aking sugo. Kasama ang din ng AQ katotohanan. Upang mapigilan ang lahat ng ibang mga paraan ng pamumuhay. Kaya lahat ng ibang paraan ng pamumuhay maliban sa Islam ay kailangang mawala. Layunin lang ng Allah ang pagpapadala kay Naan, Muhammad. Si Muhammad ay dumating sa mundo na may mensahe at layunin. Gawing lipas na ang lahat ng ibang paraan ng pamumuhay. Kristyanismo, Hinduismo, kapitalismo, komunismo, lahat mawawala. Tanging pamumuhay ng mga Muslim, Islam ang matitira. Kahit mga Muslim, hindi gusto ang lahat ng paraan ng pamumuhay. Yan ang pananaw ng Islam. Iyan ang pananaw na dinala ni Propeta at yan ang pananaw na nais niyang ganap na maisakatuparan. Hindi ang demokrasya mo, hindi ang liberalismo mo, hindi ang kapitalismo mo, hindi ang sayo. Lahat ng isim bukod sa dinala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pati kanluraning kaisipan ay gawa ng tao. Maliban sa Islamismo. Nabi sallallahu alaihi may detalyadong plano ng aksyon upang umalis mula sa pagiging nasa ilalim ng kufr sa Maka hanggang sa pagiging pinuno ng estado sa Madina at pagwawakas ng mga imperyo ng Romano at Persyano. Ginawa niya ang mga iyon, kaya susundan natin ito ngayon. Yung BUT at FSA na lalaki, pati iba pang mga lalaki, yun ang paniniwala nila. Ito ang paniniwala at literal nilang ipinapangaral sa atin, sa harap at teritoryo natin. Hinahayaan lang ito ng mahihina at kaawa-awang politiko, wala silang magawa. May batas sila kontra hate speech, bakit di nila gamitin laban sa kanila? Ito ay puot laban sa bawat ibang paraan ng pamumuhay. Bawat paraan ng pamumuhay. Sinasabi nila na ang layunin nila ay gawing lipas ang bawat ibang paraan ng pamumuhay. Wawasakin nila ang bawat kultura. Sabi nila hindi raw hate speech, maganda daw yon. Yan ba ang Islam, mga minamahal kong Muslim? Haris, paano mo nasabi yan? 5 taon kang makukulong sa Australia? Inaasahan ko na rin. Baka may kumatok na sa pinto namin. Handa na ako. Ganyan talaga, nakakahiya at kapathetic. Pero naglalaro pa rin sila ng apoy. Habang mas pinapatagal nila ito, mas lalo lang magagalit ang publiko. Sa puntong yon, sarili na lang nila ang sisihin nila.